Welcome to Invest Ed. Hello guys, welcome sa channel natin. Kung bago ka pa lang sa channel natin, huwag mong kakalimutan na i-subscribe and pindutin ang bell button para ma-notify ka sa mga bagong videos na lalabas sa channel natin. No? So dito, binabahagi ko yung 7 years of experience ko sa pag-trade at pag-invest ko sa stock market. And ang kagandahan pa dito, it's completely free. Maraming salamat. Okay, so umpisa na natin. See you on the other side. Welcome sa Invest Ed. So today, we are going to discuss my top 5 dividend payers in the Philippine market. Okay? So, ang pinipili natin dito, no, hindi lang yung mayroong highest dividend, but ang gusto nating tignan ay yung maganda yung track record and kaya nilang masustain yung kanilang dividend na binibigay sa mga shareholders na hindi nakokompromiso yung earnings mo. Kasi may mga companies tayo na kung napapansin nyo guys, may mga companies na mayroong high dividend, but kung pagtitignan mo yung kanilang payout ratio or pagtitignan mo yung kanilang dividend coverage, hindi nila kayang ma-sustain or talagang majority ng kanilang earnings ay binibigay sa dividendo lang. So, wala na yung chances to grow their company. Yun yung mga titignan natin. Okay guys, so kung ready na kayo, let's start and see you on the other side. First ay ang company Metrobank. Kung titignan natin dito guys, yung kanyang dividend yield ay nasa 2.09% dividend yield. Okay? And kung titignan natin yung kanyang moat ay nasa 8, management ay nasa 9, debt ay nasa 9, no? And kung titignan also natin yung kanyang free cash flow yield ay nasa 37%. So maganda tignan to as a potential investor sa company, no? Pag titignan natin dito yung free cash flow ng company, no? Noong 2019 lang sila nagkaroon ng positive free cash flow. So tinatawag natin itong turnaround company. And also, no, kung tignan natin yung ROIC and ROE ng company, okay naman. Stable naman yung kanilang ROIC and ROE. And yung debt to earnings ratio, okay naman, no? Nasa 3.1 yung kanilang debt to earnings ratio. So wala sila masyadong interest expense na kinikater sa company. Okay, tignan niya, no, as an potential investor sa company. Okay, now dumako tayo sa dividend ng company, no. Nakikita natin dito yung dividend yield ng company for the past 5 years ay nasa 1.25%. And yung kanyang dividend yield ay nasa 2.09. And yung kanyang current dividend yield ngayon in trailing to 12 months, 2.09% also yung kanyang current dividend yield. Okay, so kung titignan natin dito yung kanyang payout ratio, so nasa 14.19% lang. So meaning nito, sa annualized payout ratio ng company, ibig sabihin nun, 14% na kanilang earnings ay binibigay nila sa dividendo. Now, kung titignan natin dito, yung kanilang payout ratio in trailing 12 months ay nasa 25.66% na. So meaning, 25% in a trailing 12 months, 25% ng kanilang earnings ay binibigay nila sa kanilang shareholders or binibigay nila sa dividendo. Okay na, kung titignan natin dito guys, yung stability growth payments na company sa kanilang pagbibigay ng dividendo, ayan, nakikita natin. So, kung titignan natin dito, yung stability growth payments na company over the past 10 years, so nakikita natin talagang stable ang company sa pagbibigay ng dividendo sa mga shareholders nila, no? Ayan. So, talagang stable. Kasi stable sila for the past 10 years, walang palya na nagbibigay sila ng dividendo. So, yun yung mga tinitignan natin, no? Hindi lang tayo basta-basta titingin ng higher dividend yield, then in the next quarter or in the next year, wala na silang dividend na binibigay. So, ayaw natin tignan yan. Ang gusto natin, stable or reliable yung pagbibigay nila ng dividendo, continuous. Kung gusto mo mag-build ng dividend portfolio, no, syempre doon ka pupunta sa stable na nagbibigay ng dividendo, hindi yung next quarter wala silang dividendo, next quarter meron, next year wala, next year meron ulit. So in terms of stable dividend, the company have stable dividend over the past 10 years. And also, no, the company have a growing dividend over the past 10 years. Kaya kung titignan natin dito in 2010, yung kanilang dividend
per share ay nasa 0.68 pesos per share, and yung kanilang dividend yield ay nasa 1.58% dividend yield. And now, fast forward to 2020, nakikita natin nasa 0.85 na yung kanilang dividend per share and 2.2% dividend yield na ang company. Okay, next ay ang company Union Bank of the Philippines, no? So nakikita natin dito guys, yung kanilang dividend yield percent ay nasa 5.24% dividend yield. So nasa kulay green siya. Ibig sabihin nito, ang company ay nasa top 25% dividend payers in the Philippine market. Okay? So kung titignan natin, ay nasa buy ratings tayo ngayon in terms of intrinsic value. Kung titignan also natin dito, yung kanyang free cash flow yield ay nasa 31%. And earnings per share versus free cash flow per share ay mas mataas yung free cash flow per share, no? So, ibig sabihin nun, there's a chance na pwede pa mag-improve ang company. And there's nangangahulugan also ito, no, na marami silang cash available na pwede pang ipang-improve sa kanilang company. Okay, and sinasabi din also natin sa atin dito na free cash flow yield na undervalue ang company in terms of free cash flow yield alone. And kung titignan natin dito yung moat analysis natin sa company nasa 9, management ay nasa 10, debt ay nasa 10 also. Also kung titignan natin dito yung ROIC, and ROE ng company, talagang nakikita natin na binavalue ng company yung kanilang mga shareholders. Now, pagdating dito sa debt to earnings ratio, talagang 0, no? 0.1 lang yung kanilang debt to earnings ratio. So, ibig sabihin nun, wala silang interest expense na kinikater sa company. That's a good sign, no? Para sa mga potential investors also ng company. And now, kung titignan natin dito, yung dividend yield na company ay nasa 3.16% dividend yield in the past 5 years. And yung dividend yield na company ngayon ay nasa 5.24, and current dividend yield trailing 12 months ay nasa 5.24%. Na kung titignan natin dito, yung kanilang payout ratio ay nasa 30.41% annually, no? So, 30.41% na kanilang earnings ay binibigay sa kanilang shareholders, no? Or sa kanilang dividendo. Okay na, kung titignan natin dito guys, yung dividend yield na company and dividend per share na company in 2010, nasa 1.3 pesos per dividend per share yung kanilang binibigay sa mga shareholders nila in 2010. And yung kanilang dividend yield ay nasa 4.45%. Okay? And kung titignan natin guys, no, talagang stable yan, no, yung kanilang pagbibigay also ng dividendo sa kanilang mga shareholders. And now, in 2020, nakikita natin dito na meron silang dividend per share na 3.5 pesos per share and average dividend yield na nasa 5.23 dividend yield, no? So, nakikita natin talaga nag-grow yung kanilang dividend and yung kanilang dividend per share. And also, no, nakikita natin dito na nag-grow yung kanilang dividend per share and dividend yield sa company. Maganda tignan also ito sa mga potential investor or investors ni UBP. Okay, now, ang next ay ang company URC. No? So, nakikita natin dito guys, yung kanilang dividend yield, medyo mababa, no, na nasa 1.06% lang yung kanilang dividend yield. No? Again guys, yung kinukuha kasi natin dito guys, hindi yung masyadong hindi yung sobrang laki ng dividend yield, pero hindi naman kayang i-cover na kanilang earnings. Ang kinukuha natin dito guys, yung stable and reliable na dividend every year, no? So yun yung mga gusto natin tinitignan, hindi lang yung puro dividend yield or high dividend yield ang gusto natin tignan, no? So gusto natin makita na maganda yung fundamentals ng company, makita natin na stable yung kanilang dividend yield. Okay? Yun ang tinitignan natin dito. So, nakikita natin dito guys, si URC ay nasa 1.06% dividend yield ang company. Okay? And titignan natin naman dito yung kanilang latest trade ay yung kanilang intrinsic value, no, nasa hold tayo sa kanya. And yung ating free cash flow yield sa kanya, no, sinasabi din dito sa atin ng free cash flow yield na nasa overvalue na yung company.
And kung titignan natin dito yung free cash flow ng company for the past 5 years, bumababa, no? Ayan, nakita natin from 17.3 billion pesos free cash flow to 6.6 billion pesos free cash flow na lang ang company. And kung titignan natin yung moat, mababa yung kanilang terms of earnings per share, cash from operating activities, net income, talagang negative. Okay? And titignan natin also yung kanilang ROIC and ROE ng company, negative din also, no? Ayan, nakikita natin. Nakikita also natin dito na yung kanilang management analysis ay bumababa din. Okay? Now, pagdating sa debt to earnings ratio ng company, ayan, nakikita natin na tumataas over the years yung kanilang debt to earnings ratio. But yung pinaka-high nila na debt to earnings ratio ay nasa 3.4. So, medyo meron silang interest expense na kinikita sa company, no? So, ibig sabihin nito, 3.4 years nila kayang bayaran yung kanilang long-term debt gamit lamang yung kanilang net income. Now, kung titignan natin dito, yung kanilang dividend yield ay nasa 1.06. Okay? Okay, so kung titignan natin dito yung kanilang payout ratio also, nasa 70% annually. So, meaning nito, in annually, no, 70.61% na kanilang earnings ay binibigay sa dividendo. And comparing to the payout ratio ng company in trailing 12 months, nasa 67% payout ratio ang company. So, meaning, in a trailing 12 months, 67.17% na kanilang earnings ay binibigay nila sa kanilang dividendo. Okay? So, medyo mataas yan, no? Okay, now, but titignan natin dito, guys, yung kanilang stability growth payments ng company sa kanilang dividend. So, nakikita natin dito yung kanilang dividend per share noong 2010 ay nasa 0.25 pesos dividend per share, and yung kanilang dividend yield ay nasa 0.87%. And kung titignan natin dito, yung kanilang dividend stability, no, nakita natin talagang over the years talaga nagbibigay sila ng dividendo, hindi sila pumapalo for the past 10 years. Na kung titignan natin dito sa 2020, no, yung kanilang dividend per share na binibigay sa kanilang mga shareholders ay nasa 3.15 pesos per share, and yung average dividend yield nila ay nasa 2.2% dividend yield. Okay, so kahit na medyo mababa yung kanilang dividend yield, no, nasa below nasa bottom 25% dividend payers in the Philippine market, but still yung kanilang stability of growth payments sa kanilang dividend sa kanilang shareholders ay naandyan. And yung kanilang growing dividend also naandyan also, no? Nakikita natin nag-grow yung kanilang dividend. Okay? So yung downside lang dito sa company, no, in terms of free cash flow, nakikita natin na bumababa yung kanilang free cash flow, yung kanilang management bumababa, and also, no, tumataas naman yung kanilang debt to earnings ratio or yung kanilang interest expense tumataas naman. Yun lang ang downside ngayon kay URC. Okay, now yung susunod na company ay ang company FLI or Philinvest Land Incorporated, no? So nakikita natin dito, guys, yung kanilang dividend yield ay nasa 2.27%. So nasa average dividend yield ang company, no? And also kung titignan natin dito, sinasabi sa atin ng free cash flow yield na nasa overvalue ngayon ng company in terms of free cash flow yield alone. Okay? And also, titignan natin dito, guys, yung free cash flow ng company for the past 5 years. And so, meron silang negative free cash flow noong 2016. And nakikita natin dito yung free cash flow ng company from 2017 to 2019 na bumababa din. Kung titignan naman natin dito yung moat analysis natin sa company, no? Kung titignan natin dito yung management analysis sa company, nakikita natin na talaga nasa average naman yung kanilang management analysis. And in terms of debt to earnings ratio, nakikita natin dito na talagang over the years, no, hindi sila bumababa sa 3. So ibig sabihin nito, 9.2 years kaya nilang bayaran yung kanilang long-term debt gamit lamang yung kanilang net income. So medyo mataas yan, no?
So ito yung downside ngayon also kay FLI. Na kung titignan natin dito, ang focus natin dito ay yung kanyang dividend, no? Kung stable ba, nakikita natin dito yung kanyang dividend yield for the past 5 years ay nasa 2.61% and dividend yield also in trailing 12 months ay nasa 2.27%. And also, kung titignan natin dito yung payout ratio ng company, nasa 10%. So, 10% na kanilang earnings ay binibigay nila sa dividendo or sa kanilang shareholders. Okay na, kung titignan natin dito, yung stability growth payments naman also ng company for the past 10 years, nakikita natin dito, ang company ay meron dividend per share na 0.03 pesos dividend per share and meron 3.4% dividend yield. Now, kung titignan natin over the years also, talagang stable yung pagbibigay nila ng dividendo sa kanilang mga shareholders. Tingnan natin dito, in 2020, nasa 0.067 dividend per share na yung kanilang dividend na binibigay sa company. Now, kung yung kanyang dividend yield average ay nasa 5.68% dividend yield na ang company, no? So, nakikita natin na over the years, nag-grow yung kanyang dividend. Ang downside lang dito, no, sa kanila, no, medyo hindi stable yung kanilang free cash flow. Hindi masyado maganda yung kanilang debt to earnings ratio, no? So, sobrang taas na kanilang debt to earnings ratio. But still, ang pinag-uusapan natin dito yung dividend ng company. So, nakita natin na stable lang company in terms of dividend payments sa mga shareholders nila. Last but not the least ay ang company DMC o yung DMCI Holdings Incorporated. So, currently, may hawak ako sa company na to, no? So, nakabili ako nito ng talaga nag-massive drop down ng company. So, talaga nagbuhos ako sa kanya, no? And now, meron pa rin akong hawak. Now, kung titignan natin dito, yung kanyang intrinsic value ngayon ay nasa 4.80 pesos per share. So, above na siya doon sa ating current price. So, nasa hold positions tayo sa kanya. Kung titignan natin dito, yung kanyang free cash flow yield ay nasa 13%. Okay? So, ano siya, no? In terms of free cash flow yield, sinasabi na undervalue ang company in terms of free cash flow yield alone. So, ibig sabihin, marami silang cash available sa company. So, ibig sabihin, pag maraming cash available ang company, there's a chances to grow yung company pa, no? So, kung titignan natin dito, yung kanyang moat ay nasa 6, management ay nasa 10, debt ay nasa 9, no? So, overall, nasa excellent din ang company. Kung titignan natin dito guys, yung kanyang dividend yield ay nasa 4.11 dividend yield. So, nasa green siya, no? So, ibig sabihin nun, ang company ay nasa top 25% dividend payers in the Philippine market, no? Kung titignan natin dito yung free cash flow ng company for the past 5 years, talagang stable naman. Ayan, kung titignan natin, meron silang net income negative 3%. Okay? And kung titignan natin dito guys, yung kanilang management, nakikita natin dito na talagang binavalue ng company yung kanilang mga shareholders. So, nakikita natin dyan, no? And kung nakikita natin dito yung kanilang debt to earnings ratio, no? Ayan. So, yung kanilang debt to earnings ratio ay nasa 3.2. So, ibig sabihin, 3.2 years nila kayang bayaran yung kanilang long-term debt gamit lamang yung kanilang net income. So, ayan, okay pa rin yan, no? But, kung titignan natin dito, guys, yung kanilang dividend yield for the past 5 years, yung kanilang average dividend yield ay nasa 2.35 and yung dividend yield ngayon na company nasa 4.11% dividend yield in a trailing 12 months. Kung titignan natin dito guys, yung kanilang payout ratio annually ay nasa 60.51%. So meaning 60.51% na kanilang payout ratio in annually, 60.51% na kanilang earnings ay binibigay sa kanilang shareholders, no? So, in annually. Now, kung titignan natin dito guys, yung stability growth payments na company, no? Ay nakikita natin in 2010, mayroon silang 0.1 dividend per share, okay, na binibigay sa kanilang shareholders and 2.8%
dividend yield, no? And kung titignan natin dito, over the past 10 years, yung kanilang dividend talagang stable, no? Okay, and this is my top 5 stable dividend. Okay, and this is my top 5 dividend payers na company sa Philippine market, no? Now, syempre guys, hindi tayo tumitingin lang doon sa dividend yield na company. Tinitignan din natin, no, kung kaya ba nila masustain yung kanilang dividend yield, kaya ba nila masustain yung stable ba yung earnings ng company for the past 5 years, may free cash flow ba ang company for the past 5 years. And also, no, for me kasi, no, maraming nagtatanong din sa akin, no, kung talagang titignan ko yung dividend kapag nag-i-invest ako sa isang stock market, no. For me kasi personally, ako kasi tumitingin ako, pinaka-list ko nang tinitignan yung dividend ng company. Ang pinaka-focus ko is yung financials ng company, yung stable ba yung earnings ng company, yung free cash flow ng company. Napaka-importante sa akin yung free cash flow ng company. And maganda ba yung management or maganda ba yung pamamalakad ng company, no? And kung may potential to grow ba ang company. Kasi kung lahat ng yan talaga in one place or talaga lahat ng yan nasa one place, the rest will follow na lang, no? So, yun yung pinaka-focus ko, yung moat ng company, free cash flow, mababa lang yung utang, maganda yung management, and syempre napaka-importantly nun, nasa sale ang company. So, yun yung pinaka-focus ko bago ako mag-invest sa company, and also, no, bago ko tignan yung dividend na company. So, okay guys, so hanggang dito na lang muna guys ang ating pagre-review at pag-a-analyze ng mga stocks. So, maraming salamat sa inyo guys, and as always, invest wisely and see you on the other side. Hello guys, maraming salamat sa panonood. Sana marami kayo natutunan sa video na to. So kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, so please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga videos na parating at marami pa kayong matututunan sa channel na ito. So maraming salamat.